Nakahigawan ng maluwag ang mga residente sa lalawigan ng Albay matapos malamang hindi natuloy ngayong araw ang rocket launch ng North Korea. Tuloy sa pagbabantay sa mga coastal area ang NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pati na ang mga Quick Response and Recovery Team. Live mula sa Legazpi City sa Albay, may report si Marisol Abdulaman. Marisol? Ruth, tama ka dyan. Bagamat napawi nga o nabawasan ang pangangamba ng mga taga-Bicol, kabilang na nga dyan ang mga taga-OCD mismo sa pagpapaliban nga ng North Korea sa kanilang rocket launch, hindi pa rin po nagda-downgrade ika nga ang OCD dito sa Bicol region dahil mahigpit pa rin po o maigting pa rin ang kanilang monitoring sa iba't ibang lugar dito sa rehiyon. Agad naghanda ang Quick Response and Recovery Team ng Office of Civil Defense nang makakuha ng impormasyon mula sa hepe ng Naval Forces Command ng Southern Luzon na mangyayari umano ang rocket launch ng North Korea sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga oras dito sa Pilipinas. Pero bandang tanghali, inanunsyo ng NDRRMC na hindi natuloy ang launch. Ayun nga, tayo natutuwa na hindi na muna natuloy, at least regroup tayo and assess yung situation. Lahat ng contingency plans natin are in place and we'll continue to implement yan. Maliban sa Camarines Sur, Camarines Norte at Catanduanes na mga lugar nga na posibleng bagsakan ng mga debris kung sakali nga na mag-overshoot ang rocket ng North Korea, binabantayan na rin ng mga otoridad dito ang ilang coastal area sa Albay gaya na lamang dito sa bayan ng Bakakay. Patuloy niyo pong gagawin yung inyong mga plano. Halimbawa, kung kayo pinagtitinda, yung bata po gusto maglaro ng piko, tuloy po yung paglaro niyo yung mga anak. At wala po tayong pinagbabawal na magpalaot ang ating mga mangisda. Yung babagsak po ng mga bahagi. Yung nabanggit po sa atin, galing po sa Manila, ang laki po ng bola, ng basketball, hanggang laki po ng refrigerator. Racket kasi yan. Nakatakot talaga yun. Kaya nung malaman namin, okay na. Meron din namang ilan na nangangamba pa rin sa kabila ng pagtitiyak ng mga otoridad na walang dapat ikabahala. Tindang tsunami, takot kami. Yun pang sabing nakikita namin sa TV, yung babagsak na yun. Si Jason Boter na taga-isla ng Apurapo at isang bangkero, hindi na raw muna bebiyahe hanggang di pa matapos ang rocket launch. Nakahanda naman daw ang Bakakay, sakaling ipatupad na ang no sailing at no fishing zone sa araw mismo ng rocket launch. Meron kaming budget noon. Siyempre. Budget po para saan? Para sa pagkain ng mga tao. Pero yung initial lang talaga. Ruth, linawin natin na kahit pumasok na nga yung window na ibinigay sa atin ng North Korea, that's from April 12, ngayon hanggang 16, dito hindi pa po ipinapatupad ang no sailing at no fishing zone policy. Dahil nga po gagawin lamang yan, oras nga na meron na tayong tiyak na schedule or yung araw mismo na isasagawa nga ng North Korea ang kanilang rocket launch. Ruth? Marisol, so dahil sa sinabi mo dyan na hindi pa pinapatupad yung no fishing and no sailing policy dyan, no? So kanina may mga pumalaot pa na mga mangingisda kanina besides yung na-interview mo na hindi mo na pumalaot. Oo, Ruth, kanina nga nung nagpunta tayo sa mga coastal area, marami pa rin talaga. Actually, wala naman tayong masasabing talagang pagkakaiba, or kakaiba, rather, parang business as usual, normal pa rin ang kanilang buhay. Dahil yun nga, ang purpose actually kanina ng Office of Civil Defense na pinuntahan na mismo ang mga community sa coastal area para i-assure sila na hindi bawal ang pumalaot, hindi bawal ang maglayag o mangisda sa dagat dahil wala namang dapat ika-alarma. Pero oras nga na magsagawa na nga ng launch itong North Korea ay wala raw silang magagawa, kundi strictly at mandatory ipatupad nga ang pagbabawal na nga sa kanilang paglayag. Gayunpaman, Ruth, nasa prerogative pa rin daw ito ng mga local chief executive. Kahit walang official advisory ang OCD, maaari pa rin daw mag-impose nga ng mga policy ang kanilang mga local chief executive kung ano sa tingin nila ang nakabubuti para nga sa kanilang nasasakupan. Marisol, yung isang na-interview mo kanina, no, na residente dyan na babae, medyo sabi niya natatakot daw siya. No? But in a general sense, ano kamusta yung feel ng mga residente dyan? Kamusta yung lagay nila?
Nung dumating tayo sa area at simula nga Ruth nang dumating tayo dito sa Bicol, napuntahan natin ang iba't ibang lugar, talaga namang marami talaga sa mga residente ang ating nakausap na labis na nangangamba at natatakot. Particularly na nga na eto habang papalapit, lalo nilang nakukumpirma dati raw kasi parang kwento-kwento lang, hindi naman daw nila sukat akalain na totoo pala ang kanilang mga naririnig dahil magmula nga ng paulit-ulit nating sinasabi na manatili or tumutok sa mga balita nung nakumpirma nga nila na totoo ang kanilang mga naririnig na mga impormasyon, nakaramdam na raw sila ng takot at pangamba. Pero kanina, nung nagsagawa na po ng briefing itong OCD doon mismo sa community, ipinaliwanag sa kanila kung ano itong rocket launch na gagawin, ano ang mga dapat gawin, napawi ang kanilang pangamba, gumaan daw ang kanilang pakiramdam, lalo na nga Ruth, nang hindi nga natuloy ang launching ng North Korean rocket na yan ngayong araw. Alright, maraming salamat Marisol Abduraman.